So, may nag-comment, hindi si Aryan kasi solid DDS yun. So, alam niyo naman na dati pa akong Duterte. Ayan, so dati nag-post ako ng BBM ba yun? So, dati nag-post ako nung okay pa silang dalawa. Alam niyo na, di ba, dati magkasama silang dalawa, gano'n. Kasi talagang noon pa man, naka-Duterte na talaga ako. Pero sabi ko nga sa inyo guys, kahit sino man yung presidente na nakaupo, dapat nating respetuhin. Kung for example, ang maupo ay about sa pink, edi suportahan natin at saka irespeto pa rin, 'di ba? And sabi ko nga, yung mga friend ko, may nag-comment kasi sa akin na parang magkaiba daw kami, siya daw ay pink, tas ako daw ay DDS, ganyan. So, tas parang i-unfriend daw ako. Sabi ko, kayong bahala. Kasi wala namang para sa akin ha. For example, may mga friend ako na pink, may mga friend ako na DDS. Parang sa akin is, kahit magkakaiba tayo ng pananaw sa buhay at paniniwala, okay lang naman yun. Wala namang problema doon. At the end of the day, dapat susuportahan pa rin natin kung sino yung mahahalal, di ba? Kung sino yung magiging presidente. Yun pa rin yung re-respetuhin natin. Kaya kahit, for example ngayon, kung sino man yung nakaupo, re-respetuhin pa rin natin. Ayan, hindi natin dapat bastusin kasi nakaupo yun sa pwesto. Ganun lang naman kasimple. And kahit magkakaiba tayo ng gustong maging presidente o mamuno sa bansa, hindi naman ibig sabihin na dapat mag-away-away na napakasimple lang naman, suportahan natin yung gusto natin, pero at the same time, hindi natin kailangan na makipag-away o makipagtalo kung kani-kanino na porket magkaiba tayo ng pananaw. Parang sa relihiyon lang yan eh. Ibig sabihin kung magkaiba ng relihiyon, mag-away-away, magpagalingan, hindi dapat ganun. So, dapat lang natin na suportahan kung ano man yung relihiyon natin o kung sa politika nga kung sino yung gusto natin. Pero kanya-kanya tayo ng gusto. Hindi ibig sabihin na dapat tayo magpagalingan, mag-away-away. Pwede naman tayo mag-show ng suporta sa gusto natin nang hindi tayo ng babash or ng mamaliit ng iba or naninira ng iba. Ganun lang naman kasimple. So, never nyo ako nakita na nang husga ng ano. Alam nyo, may mga sinishare din ako na post nung natuwa din ako kay Ma'am Lenny. So, di ba yung parang sa Bicol, nakita ko siya na parang may post siya na, Bicol ba yun? Basta parang bumaha-baha, mayroon siyang post na parang nakasakay siya sa, hindi siya nakasakay, parang nakababad pala siya sa baha, tapos parang nagbibigay sila ng mga ayuda. So doon na yung naantig yung puso ko. So sabi ko nga sa inyo, kahit DDS ako, kahit anuman, hindi ako na pag may nakita akong magandang ginawa din ng about sa pink, okay din, parang ipe-praise ko din talaga. And pinost ko rin yun, i-share ko pa nga yun na nakakataba ng puso, ganun. Pero ayun, kasi hindi naman natin kailangan yung manira ng iba kapag may gusto tayo or katulad niya, DDS, hindi natin kailangan manira ng ibang ano ba tawag doon, basta ibang ganun. So, suportahan natin without paninira sa iba. Ganun lang naman kasimple. So, ayun nga, kinomentan niya na hindi daw ako yung nai-issue yung blind item na CEO na related daw sa money laundering. So, una guys, hindi ako yan. Kasi, bakit ang front ko? Pares bulalo. Ano yan? Chicken sandwich, cheeseburger, hotdog sandwich. Tingin nyo ba? Kahit gawin ko yung front ko, magma-money laundering ako. Kapani-paniwala ba nakikita ko ng billion sa hotdog sandwich, di ba? Kung ako man talaga yan, gagandahan ko naman yung business para makakapani-paniwala naman na kumita ako talaga. Dahil doon, di ba, sa business ko, kung front ko lang yung business ko, hindi pares ko naman itong mga to. Ayun lang, saka hindi ko papakain sa mga bibihan ko na ganito, mga baby ko. Yung perang galing sa ganyan. Okay nang sakto, minsan paldo, minsan sapat, pero never galing sa maruming parehan. Yun.